Sa taas na 2,000 meters, ang Mount Isarog sa Camarines Sur ang pinakamataas na bundok sa buong Bicol. Isang bulkan na tanyag sa kanyang mga ilog at talon, paraiso ng kalikasan na may ikinukubli ring kwento ng nakaraan. Matarik ang daan paakyat ng bundok Isarog. Maraming pagkakataon na kailangan mong kumapit sa mga ugat para di ka malaglag. Pero kung kalbaryo na ang daan paakyat, mas mahirap ang daan pababa. Hindi kasi simpleng mountaineering ang pakay namin sa Isarog, kundi canyoneering. Ang canyoneering ay isang uri ng adventure sport kung saan magrarapel ka pababa ng bundok sa loob mismo ng waterfalls. Yung capacity ng ropes is 2,000 kilograms. So kahit na mataba ka, pwede. Kayang-kaya ma'am, kayang ma'am. Kasi 300, may malalaki kami dito talagang kayang-kaya ngayon. 2 taon nang nagsasagawa ng canyoneering sa Mount Isarog ang grupong Kadlagan Adventures. Parang nakita namin ang gaganda ng mga waterfalls, gano'n. Ano kaya mas maganda na yung pag-commune sa nature or sa waterfalls na gano'n? Kasi in a distance, na-appreciate mo lang siya. Pero para mas maganda yung experience, yun, sabihin natin, i-rappel kaya natin yun. So yun, mas closer na siya sa nature or sa waterfalls. Para matanggal ang aming kaba, nagsimula muna kami sa mga maliliit na waterfalls. Sa kalagitnaan ng pagrarapel, sinabihan ako ng aming guide na bumitaw sa lubid at tumalon. Dahil hagdan-hagdan ang waterfalls sa Mount Isarog, mabilis kaming nasanay sa paggamit ng lubid. Di gaya ng simpleng rappelling kung saan bumababa ka sa isang matarik na pader gamit ang lubid, sa canyoneering may dagdag na hirap at peligro. Dito kasi hindi lang tarik at dulas ng pader ang iyong aalalahanin, kundi pati ang malakas na agos ng waterfalls na sasalubungin ng iyong katawan. Kailangan lang talaga, kung makikita namin, nakabukas lang talaga yung ano namin. Kailangan nakabukas yung legs. Nakabukas legs. Kasi para may grip ka, habang bumababa ka, nag-grip ka yung ano. Para yung grip mo, nakaganon. Kasi pag ganon ka, tapos yung force ng rapid sa baba, igaganon ka talaga. So, ipapadulas ka talaga. So, ang pinaka-technique talaga, nakalimba ka, tapos ganon ka. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagtutuos sa agos ng talon, akala ko tapos na ang aming kaba. Pero hindi pa pala. Ate, ano nang gagawin natin ngayon? Slide ako dito, pababa. Magra-rappel ulit? Slide ko. Anong slide? Slide. Parang kanina. Walang lupit? Wala po. Kasi mababaw. Saan? Yes po.
Sa simula, nakakatakot ang bilis ng agos. Pero habang tumatagal, nasanay din kami sa pasikot-sikot ng talon. Ang malinaw na tubig ng Mount Isarog at ang malawak nitong kagubatan ang pinagkukunan ng tubig ng buong Camarines Sur. Kaya naman iba yung proteksyon ang kailangan para mapanatili ang natatagong paraisong ito. Lahat po nakasalalay sa Mount Isarog yung pagkabuhay ng lahat ng 10 municipalities, plus Naga City pala. So yun po, yung water source niya, dyan po lahat nang gagaling. So talagang po ma'am, very important yung Mount Isarog sa Camsor, saka yung sa Bicol talaga. 6 na iba't ibang waterfalls ang sinuong ng grupo. Akala ko tapos na ang aming kalbaryo, pero paghahanda lang pala ito para sa pinakamahirap na bahagi ng Isarog. 75 feet ang taas ng talong ito na kung tawagin nila slide falls. Di tulad ng mga naunang waterfalls, mas mataas, mas matarik at mas malakas ang agos ng tubig sa talong ito. Yung rapid siya, yun na magpapatumba sa'yo. Lalo na kung vertical yung waterfalls or minsan sobrang lakas ng tubig. Sa kabila ng takot at kaba, lakas loob akong nag-harness at nag-rappel pababa. Madulas ang pader na aking tinatapakan. Pilit na kinaya ng aking tuhod ang lakas ng agos ng tubig. Pero pagdating sa kalagitnaan, lalong lumakas ang bulwak ng tubig. At nangyari ang aking kinatatakutan. Sa lakas ng agos ng tubig, tinangay ang aking mga paa at aksidente kong nabitawan ang isa sa mga lubid. Sinigawan ako ng aming guide. Kailangan ko raw piliting tumayo. Kailangan kong labanan ng agos. Sa tulong ng aming mga kasama, nahila ko ng lubid at tagumpay na nakatayong muli. Nang malapit na ako sa dulo ng waterfalls, napahiga na lang ako sa sobrang pagod. Sinabihan ako ng aking mga kasama na kusa na lang bumitaw at magpaagos sa talon. Grabe! Sanay naman ako mag-rappel kaso lang ang problema dito, sobrang lamig nung tubig, tapos ang lakas-lakas nung current nung waterfalls. So, at one point, nanigas na yung knees ko, hindi na siya makakilos kasi nagka-cramps na ako. Tapos ang dulas-dulas ng mga bato, punong-puno siya ng lumot, so talagang napabitaw ako. Mabuti na lang, ang maganda dito sa nasalihan namin na adventure group, meron silang safety person. So, nung nakita nila na nag-slip na ako, kaagad sila, hinila nila ako kaagad. So, hindi ako dumausdos pa ibaba. Pero, kahit na sobrang hirap, gano'n, sabi nga nila, adrenaline rush, sulit pa rin. Pagdating mo dito, pag-dive mo doon sa malamig na tubig, sulit, sulit. Pagkatapos ng makapigil hiningang canyoneering sa slide falls, sunod naming tinahak ang pinakamataas na waterfalls ng Mount Isarog. Kamangha-mangha ang Balang Falls ng Mount Isarog.
Matagal nang binabalak ng Kadlagan Adventures na magsagawa rin ng canyoneering sa naturang talon. Pero di gaya ng mga naunang waterfalls, kakaiba ang itsura nito. Sa likod ng talon, may naaninag akong malaking butas sa pader. Sobrang lamig ng tubig. Parang tinunaw na yelo. May butas dito sa loob. Tago muna tayo. Marami na akong napasukang kuweba, pero kakaiba ang kuwebang ito. Makinis at parabang sadyang inukit. Ayon sa mga taga rito, konektado raw ang naturang butas sa iba pang butas sa likod ng waterfalls. Paniwala ng mga taga rito, mga Hapon daw ang gumawa ng mga butas na ito. Trese anyos lamang si Lolo Segundo Navarro nang sakupin ng mga Hapon ng Bicol. Isa siya sa mga kinuhang utusan ng mga Hapon at nasaksihan raw niya kung paano gumawa ng mga tunnel sa Mount Isarog ang mga sundalo. Saan sila gumawa ng tunnel? Diyan na sa kuwan na yan, bundok. Diit ang bundok. Oo. Binabutas diyan. Binubutas nila yung Paganyan, bundok. diit ang bundok. Oo. Diyan. Oo. Paganyan yan. Tapos dito bukas na naman. Diyan. Pag pinira sila dito, Oo. pag binaril, dito sila. So yung bundok po na Isarog, puro tunnel po yan. Upaikot yan hanggang ano yan, San Jose. Gamit ang impormasyon ng matanda, nagpatuloy kami sa paglilibot sa bundok ng Isarog. Maya-maya, bumungad sa amin ang isang kakaibang lagusan. Totoo nga ang kwento ni Lolo Segundo. Talagang, So, talagang- binutas nila yung So, tapos bundok, ano? pinatigas po talaga nila. Pinatigas nila, no? And isipin nyo na lang, ilang years ago na to, 1940s, 1943, 44 pa ito. Pero mukhang matibay pa, no? Matibay Hindi po. kumukuho. Parang naging taguan na rin po nila. Naging taguan nila ito. Kasi yung kung nasa eroplano po yung mga Amerikano, hindi nila makikita na merong tunnel. Puro green lang po yun makikita. Correct, oo. Sa di kalayuan, may nakita kaming isa pang lagusan. And katulad nung tunnel kanina, nakaharap na naman dito sa Siberia. So it really makes sense. Mukhang ambush point ito ng mga Japanese. Dito sila, from here, ang ganda ng vantage point nila kapag paparating yung kalaban. Ayon sa kasaysayan, patapos na raw ang gera noon. Malapit nang matalo ang mga Hapon, kaya tumakbo sila sa bundok ng Isarog para magtago at maghanap ng matatakasan. Bakit daw sila gumawa ng tunnel? At ayun nga, pupunta dito ng Amerika dahil yung ibang mga katulong, talo na. Talo na. Natalo na ng sila na lang pinuntahan dito. Kaya nag-ano man So yung kumbaga yung nandyan sa bundok, sila na lang yung huling natitirang Hapon. Oo. Sila na lang. Dahil yung mga kalaban doon, talo na. Talo na. Sunod na si Amerika. Nakipag-coordinate po dito. Yeah, and he was happy because... Bukod sa kwento ni Lolo Segundo, nakakuha rin kami ng kopya ng liham ng isang sundalong Hapon. Dito ikinuwento ni Riichi Wakimizu kung paano sila nagkuta sa Mount Isarog noong panahon ng gera at gaano kahirap ang buhay sa loob ng mga tunnel. In fact, American intelligence forces would say that
napakaraming nag-concentrate ng mga Japanese dyan. Based dito lang sa information na kunuha ng mga guerrilla, they were thinking that there were probably 500 to 5,000 troops who were actually making their last stand towards the end of the war dyan sa Mount Isarog. Sinasabing ang Mount Isarog ang last stand ng mga Hapon sa Bicol. At dahil sa paniniwalang ito, may ilang tao na naghinalang may itinago dito ang mga Hapon. Wow, o bakit parang may hukay dito? Ito po yung mga hinuhukay na nung nagmimina-mina daw. Mga treasure hunters. Yung dun sa taas pong pinasoon yung talagang malalim talaga yung hukay na. Yan yung palaging problema ng mga bundok na merong Opo. mga tunnels ng mga Japanese. Kasi Maraming ang hinala ng mga tao, merong treasure. Pero ilang beses naman natin napatunayan na at sinasabi ng mga dalubhasa sa kasaysayan na kung may treasure man, wala na yun or nakuha Matagal na yun. na. Matagal nang nakuha. Ang dami na pong humaling sa treasure hunting pero marami sa kanila wala pa rin nakukuha. Nakakuha rin kami ng kopya ng ilang lumang mapa. At kung totoo ang nakasaad sa mapang ito, hindi lang isa kundi mahigit 10 tunnel at lagusan pa ang ginawa ng mga Hapon sa ilalim ng Pili, Camarines Sur. Anong misteryo ang ikinukubli ng mga madidilim na pasilyong ito? Yung Pili, Camarines Sur, isa sa mga pinili ng mga Hapon na pagkutaan nila. At dahil mahigit 3 years sila dito, marami silang panahon para gumawa ng mga tunnels. Nandito tayo ngayon sa Barangay Kadlan kung saan ang sabi ng mga historian may isa raw tunnel dito. Dito raw yun bande, sa mga talahiban dito. Ito, mukhang ito yun. May tubig. So, parang may diretso dito pero may mga kwarto-kwarto. Ito isa, meron pa dito. Mukhang natambakan na to ha. Ano kaya? May palalim dun ah. Parang may butas. Ay, ang daming paniki. Teka, papasok ako. Meron dong butas, tas may butas din dito. May liwanag na dito, so mukhang palabas na to. Maikli lang itong tunnel na to. So mukhang imbakan lang siya. Kung hindi ako nagkakamali, imbakan lang siya ng mga kagamitan ng mga Hapon. Hindi talaga yung mga tunnels na mahahaba na that goes from one barangay to another. Palabas na to eh. Kung totoo ang nakasaad sa mapa, imbakan at taguan ng mga Hapon ang mga tunnel na ito. So may 900 Japanese dito sa Kadlan. Yeah. Kaya minsan hindi nila nakikita, dahil nga, nagtatago sila pag umaga, pero pag gabi, nakano sila. So probably nakatago sila sa mga ganitong mga ganitong mga tunnels. Ito si... Si Riichi Wakimizu. Pinag-aralan ni Dr. Danny Herona ang kasaysayan ng mga Hapon sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Very strategic ang feeling sa Japanese forces ditong station sa Camarines Sur. One thing is, there is a railroad station din sa sa other side ng road, and they transport their logistics and their troops galing doon sa Naga patungong doon sa Legazpi, and another important nila. The other thing is because they also wanted to protect yung airport dito. Dito pinadala yung pinakamalaking pulutong ng mga Hapon. Sa di kalayuan, mga maliliit na butas o foxhole naman ang aming nakita. Ano po ito, sir? Foxhole, ginawa din ng mga Hapon nung 3 taon na nandito sila sa Bicol. Ang kabilang dulo nito, sa kabilang dulo ng barangay. So lumulusot sila dyan? Oo, lumulusot sila dito. Tapos, dire-diretso gagapang sila ng Gagapang ganon. sila. Sinubukan ng pasukin ng mga residente ang mga foxhole ng Kadlan.
Kamangha-mangha raw ang lalim ng pasikot-sikot na ginawa noon ng mga Hapon. Kayang tumayo dyan sa loob. Oo. Kaya kung walang tubig yan, yung mga bata dito tumatayo, pupunta doon. Pero pagdating daw sa gitna, hindi na sila makahinga. Ah, bakit daw? Ay malalim. So may isa pang tunnel dito. Iba't ibang klase ng tunnel ang ginawa ng mga Hapon sa buong bayan ng Pili. Merong nasa ilalim, meron ding nasa ibabaw. 3 taon silang nandito. Ito yung isa sa mga tunnel. Pero ang kaibahan nito, nasa taas siya ng ground. Eh Oo. usually, di ba ang tunnels nasa ilalim? Nasa ilalim, oo. Oo. Likely hindi ito ginamit ng mga natirahan ng mga opisyal Oo. o imbakan ng mga equipment nila or provisions. Oo. Mukhang dinayo ito para mandinlang lang, mag-create ng confusion. Ah, decoy. Decoy. Oo. Sa tabi ng airport, may nakita kaming mas mahabang tunnel. May butas dito, tinakman na nila. Ah, may butas dyan dati. Oo, na nakakakonekta sa ibang mga tunnels. Ang abandonadong kuta ng mga Hapon, tila may mga bago ng residente. Ito, bakit may barado dito? Oo, may higaan na, may natutulog na dyan eh. Ah, ganun? Oo. Napalitan na ng mga barong-barong ang anumang alaala ng kahapon. Hindi namin napasok ang pasikot-sikot ng tunnel. Binahaya na kasi ito ng mga informal settlers. Naiintindihan namin na kailangan ng mga tao ng tirahan, pero gusto rin namin na ma-preserve ito para sa mga sunod pang henerasyon ng mga tao na gusto rin malaman kung anong kahulugan, anong nangyari dito noong panahon ng digmaan. Iilan lamang ito sa mga tunnel na ginawa ng mga Hapon sa bundok ng Isarog at sa kalapit nitong kanayunan. Mga bakas ng kahapon na unti-unting binubura ng kasalukuyang panahon. Nakakahinayang kasi sa isang tao na hinahanap pa yung roots niya, hinahanap yung nakaraan niya, ito yung mga signposts namin para lubos na mainawaan ng aming kasaysayan. Tapos pag nawala siya, nawawala yung history, nawawala yung Pinanggalingan mo. yung sana lilingunin mo, nawawala yung mga lilingunin mo dahil nawawala yung mga landmarks. Sa bundok man o sa kapatagan, mayaman ang Pili Camarines Sur, hindi lang sa kalikasan, kundi sa natatago nitong kwento ng nakaraan. Isang yaman na pinanday sa loob ng mahabang panahon, isang yaman na sana matamasa pa ng mga susunod na henerasyon. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.